At ibinigay siya ng alahaya sa kamay ng kampeyong si Samson na pumatay sa kanya. Nang magkagigay, bumangon ang kampeyong si Samson at naging hukom sa mga anak ni Israel sa loob ng 20 taon at pagkatapos ay namatay. Nang magkagayoy, naiwan ang mga anak ni Israel na walang hukom sa loob ng 20 taon. Nangangkahan si Eli ay magpasimulang humatol at siya ay humatol sa kanila ng 40 taon at pagkatapos ay namatay. Pagkatapos niya, si Samuel ay naging hukom sa mga anak ni Israel sa loob ng 40 taon at namatay. Pagkatapos nito, si Saul ay naghari sa kanila ng 40 taon at namatay. Pagkatapos nito, si David ay naghari sa mga anak ni Israel ng 40 taon at pagkatapos ay namatay. At pagkatapos niya, ang kanyang anak na si Solomon ay bumangon na naghari rin ng 40 taon sa mga anak ni Israel at pagkatapos ay namatay. Siya'y gumawa ng higit pang mga kababalaghan sa lupa kaysa sa lahat ng ibang mga hari na nauna sa kanya, sapagkat siya ang una na pinuspos ng alahayayang karunungan. Naanupad siya'y gumawa at nagsagawa ng maraming bagay na katangi-tangi sa kanya, hanggang sa siya'y gumawa ng isang barko at pumunta rito sa lungsod ng Sapir, kung saan siya gumawa ng ginto sa mga palamuti at dinala iyon sa Jerusalem. Sa kanyang paghahain, nagkaroon ng malaking kapayapaan, walang kaguluhan, kaluhan, guluhan. Gayon man, nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan niya at ni Hiram na hari ng Tiro. Hari ng Tiro, na naghari ng Tyron tatakon sa lungsod ng Tiro. At ang kanyang kaharian ay tumagal mula sa paghahari ni Solomon hanggang sa kay Zedekias, hanggang sa haba ng kanyang mga araw at ng kanyang mga taon. At sa kadakilaan ng kanyang kaharian, siya'y nagmataas at nagsabi, "Ako ay isang Diyos at hindi tao." Ang alahaya ay napuot laban sa kanya dahil sa kanyang masamang gawa. At tiningnan ito ng alahaya at ibinigay siya sa mga kamay ng haring Nabucodonosor na siyang pumatay sa kanya. Inalis ang kanyang hukbo at sinamsam ang kanyang nasamsam. Gayunman ay aming sasabihin sa iyo ang mga bagay na ibinigay ng haring si Solomon araw-araw sa kanyang bahay. Dahil sa kanyang maraming asawa, sila'y gumawa ng tinapay sa kanyang bahay mula sa 30 korong mainang na harina. Hanggang korong harina ng trigo na halos hindi magkasya. At sila'y pumatay sa kanyang bahay araw-araw ng ditnyot tinatabang guya at 20 matapang baka at wamyang luhan. Bukod pa sa kanilang pinatay ng mga kalabaw, Mga gasela at mailap na usa na kanilang hinuhuli araw-araw. At sa bahay ni Solomon ay umiinom
Sila araw-araw ng potro at papayan ng alak, at marami pang ibang bagay ang kanilang ginawa. At si Solomon ay naghari sa kanyang malaking kaharian na may dakilang karunungang anak kailan may hindi natagpuan. Gayunman, hindi niya iningatan ang kanyang kaluluwa, bagkus inihilig niya ang kanyang puso sa pag-ibig sa mga babae, at pinabayaan ang alahaya na lumikha sa kanya at siyang nagbigay sa kanya at kanyang kaharian. At siya'y namatay sa kanyang pagtakwil sa alahayan at sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos niya ay naghari si Roboam na kanyang anak sa loob ng 17 taon. At si Roboam ay gumawa ng masama.